Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 26, 2024 at arangkada naman si TSC natin. So bull run na talaga si TSC market natin kahit anong pullback, meron at meron nagtutulak sa kanya. Tapos meron na naman tayong 4.79 billion net foreign buy. So anong stocks na naman yung pinasok ng mga foreigners dito sa market? Ano ba 'yan? Nagpapalitan lang ng shares. Wala akong makita na merong more than 1 billion na net foreign buy dito sa market sa natin. So anyway, kung may pumasok, nag-exchange sa kanila and then net foreign buy, most likely foreigners yung bumili kung meron man nagbenta na locals dito sa market natin. So may nag-shake hand siguro dito o may malaking transaction na nangyari sa kanila. So very good. Net foreign buy siya. And nag-close tayo ng medyo malakas. Pinitik pa tayo nung closing. Nag-up siya ng 1.31%. So balik ulit tayo ng 7,458.74. So ano na kaya pinaka-support na market natin? 7.2 na, no? Hindi talaga pwedeng ibalik na sa 7,000 level. At dahil nga po dyan, so papasin nyo, ang dami ulit stocks natin yung pumitik, lalo na nung pagdating ng closing naman natin. Pero panalo si STI, di ba? Maghapon na nandun sa bandang taas yung kanyang pinaka-price action man. Okay? So, tingnan natin kung ano itong mga gumalaw na stocks. Alter, yun ang una dito sa listahan ko kasi after mag-conso, sayang, di natin nahuli pero meron ako nito sa listahan natin. Na listahan namin pala doon sa Patreon naman natin. So anyway, nag-up po siya 9.33%. Congrats po doon sa mga nakasakay sa kanya. Meron siyang maliit na net farm by 1.19 million. So marami tayong nakikita ng mga Actually, iniisip ko nga sa kanya kasi nagpo-pullback kahapon at saka ng isang araw yung big caps, mga small caps naman yung gagalawan ng mga traders natin. Pero mix pa rin siya. So marami pa rin yung big caps na gumagalaw and then meron pa rin mga paisa-isa na small caps na talaga na umarangkada yung kanilang mga price action naman. Ayan. So hopefully hindi mawala ng volume itong mga small caps na stocks natin. C+, asan ba si Plus? Ayan, nandito siya. So nag-up siya ng 7.83%. So meron siya net foreign sale pa rin naman siya, 22.21 million. Pero kung bibilangin mo, so matotal, talagang pinundohan ng mga locals naman itong si Plus natin. Kasi yung inaantay natin na news with regard sa mga Pogo na yun nga, nagbuwari tayo na baka isama itong si Plus natin, yung mga e-games natin sa restriction, hindi naman nangyari and wala naman. So, bumalik yung price action natin nasa 20 pesos ulit. Itong si Plus. So, congrats dun sa mga sumalo sa 15, 16 pesos dun sa bandang baba. Ayan, medyo late na ako nakapasok ulit dito kay Plus natin. So, tignan natin. Hopefully, hindi negative sa yung net foreign sale natin. Tapos si Philinvest. So, ginulat tayo kahapon. Ewan ko, nag-pullback siya 3.61%. Di ba 0.8 lang to kapon? So meron siya 36.91 million net foreign sale siya. Pero sabi ni Ma'am April Tan, yung nabasa ko na post ng COL Financial, 1 peso yung 1 peso yung tender offer. So potential pwede pang umakyat si FLI sa nakikita ko sa kanya. Most likely naman papasok siya doon sa tender offer kasi premium siya bibenta siya doon sa uh, sinet na 1 peso based sa calculations na mga nabasa natin kanina. Okay? San Miguel Corporation, so oversold na talaga. So malakas yung bounce din nito So di natin akalain na siya yung umila sa index natin. So nag-up siya na 6.11%. So heavyweight to. Kaya malakas na impact yung 6%. Ibig sabihin may mga stocks tayo diyan na hindi pa rin nag-pullback. Pero pala ang pinaka-winner pala dito sa index natin SMC magaling gilaw pero majority is mga banks. So makita mo dito BPI, BDO, sino pa Metrobank. So nagbalikan ulit, sumipa ulit yung mga price action nila. So sobrang lakas ng mga bangko sa Pilipinas. So 8.30 million in foreign sales si San Miguel Corporation. Pero tingin ko baka technical bounce kasi 18 na lang yung RSI nito kahapon. Tapos si STI, ayan, nilagyan natin siya although nasa kulelat yung price yung niya pagka-trending niya. So malakas kasi. So 14.29%. Silipin natin kasi parabolic na to si STI. Tingnan natin kung okay siya doon sa extended Fibonacci. Baka may ipakita na resistance o meron pa sa bandang kaliwa. So meron siyang 1.34 million net
foreign sell. Ayan, may nag-net foreign sell sa kanya na konti. Pero ang taas na. Grabe. Parang plus din galawan nitong si ano eh, STI natin. Okay, so yun po yung ating mga trend stocks. Marami pa rin, mas marami pa rin dyan yung ano, mga pumitik. So, ito kasi yung mga napag-uusapan natin last time. Ayan, but meron akong SEC. Ayan, may SEC pa pala. Negative 1.48%, 17.6 million net foreign sales. So, ang tataka din ako, medyo malapit na rin kasi yung announcement nito kung magkano ba yung dividends na pwede niyang ibigay sa atin. May mga nabasa ko na post sa Twitter kanina, parang privatization ni ano, SCC, parang ganun. Pero tignan natin, hindi pa naman official 'yon kung magiging totoo 'yon in the near future. Kaya siguro nag-trending din si ano, SCC naman natin. Okay? So yun po yung ating trend stocks. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po yung ating disclaimer. For education purposes lang po yung ating review. Huwag mong gamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, by the way pala, kaya malakas yung, yung market natin. Makita mo yung futures ng US market, parang sisipa ulit mamaya. So, nag-all-time high pa rin sila doon sa ng US kasi malapit na yung November, di ba? Yung pinaka-election natin sa US. Okay? So, follow po ako dito. Subscribe ka lang para updated ka sa trending stocks review or kung gusto mo, join ka sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, as usual, salamat po. Check mo lang po yung ating daily trending stocks review, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSE stock market studies naman. Okay, so double check na lang yan sa crypto. Lakas ng crypto 64K na si malapit na lumayo si CZ, sabi nila. So, follow mo na lang po ako dito para sa mga play to earn games. So, Palabi Trader, crypto ko to. Check mo na lang. Social media, Facebook account natin ito So, double check mo na lang para updated ka sa mga posts or dito sa Palabi Trader na Facebook page natin, Butikipik, articles sa local market, sa US and cryptos. Tapos yung mga balita natin, so medyo marami tayong na-post kanina. Dito muna tayo sa summary. So sinong stocks to? Sabi sa akin kanina parang may transaction si Ayala Corporation. So hindi ko pa na-confirm. So laki 4.79 billion. Nag-shake hands lang siguro to parang sabi na maraming volume. Pero malaki talagang volume niyan kahapon, ilan? 14 billion plus another 4 billion. 18 billion na net foreign buy sa market. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito kalakas na So, ibig sabihin, in the future, posible pa na mag-expand tayo ng 7.5, baka 7.6, 7.7. Kasi hindi na uubos yung foreigners dito sa market. So, panalo sa galawan natin for today's trading po is finances. Ayan, nagbalikan kasi nag-bounce yung mga bangko natin, followed by holding firms and services. Ayan, nag-profit taking si mining kasi malakas nga naman yung sipa ng galaw ng kanilang price action naman. So, ito yung summary natin. So, tignan natin. Okay, doon muna tayo sa taas. Bago yung summary market, baka makalimutan ko na. Meralco, M Green has teamed up with Miescor to build critical infrastructure Terra Solar Project. Ayan. So, SPNC, pero parang hindi yata masyadong pinag-uusapan ngayon. Alter, so ito yung gumalaw, seeking 15 billion in funding to boost renewable energy capacity by 190 to 200 megawatts. Ito yung mga binili, foreign funds bought, BDO, BPI, CBC, Metrobank sa mga bangko. ACN, Altermer, CNPF, Jollibee, Keeper, ABA, Ali, Eritz, Globetel, dito, SEB, MAC, Pure Gold, 7, Wilcon, at saka si PX natin. So yung mga binenta naman is PNB, Union Bank, AP, FGen, FPH, Manila Water, FB, FCG, Crown, CIS, IMI, Aboitiz, Costco, CLI, FLI, ATI, ICT. So more stocks na galawan natin, hopefully, for the coming few days pa. Friday pala bukas kaya bukasan kaya tayo sa market. So Ayala Corporation has been approved for follow-on offering up to 7.5 billion class preferred shares at 2,000 pesos per share. The offer period will run from October 1 to October 7. So ito, meron siyang malaking transaction na pwede mangyari doon sa kanya. Preferred shares naman to. Preferred shares. Okay. So tama-tama yung niya. Fundraising niya kasi malakas yung yung galaw ng market. Ayan, 2,000. Mabot ba tayo 2,000 kaya
dito sa stocks natin na to. Okay, so ito yung mga winners natin for today. Si Mirara Mining, so medyo nag-pullback tayo, 1.48%. Si Ali, negative 0.91. So yun lang yung dalawa pinakamalakas yung drop. So the rest is puro verde. San Miguel, 6.11. Pure Gold, ganda ni Pure Gold. 4.58%. BPI, ganda rin. 4.55%. Monde, ayan. So dumidiretso. 3.5%. Aboitiz, 3.15%. Nickel, aba, ataw si Nickel, nag-breakout na 3.01 and GGS 3%. Ayan. So yan po yung mga gumalaw sa stocks natin. So ito pa, another good sentiment para bukas. China weighs injecting $142 billion of capital into top banks. Ayan. So bangko yan. So dami-dami yung mga bangko sa Asia. Alternergy, so ito pala, baka ito yung catalyst natin. Meron siyang 239% surge in profit. Ayan, maganda daw yung earnings niya. Philippines seeks to have nuclear plants in operation in 2032. Tagal pa naman. Who will be listed? Nagbablog pa ba tayo niyan? 2032. Hopefully, hoping tayo. Ayan, so ito yung mga stocks. AC, Aboitiz, JT Cap Lopez. Pero Meralco yung madalas nating mabasa, di ba? Rason or si SM. So most likely, mga power yan. Meralco, Lopez, di ba? Aboitiz, yan. O si Ayala, pwede rin yan. Pwede rin siyang sumakay dyan. Ayala Land invest 2.7 billion for office and hotel projects. Ayan. So si Ali to, Ayala Land. Yan. Okay. FLI to undertake voluntary tender offer. Ayan, sabi ni Ma'am April Tan is 1 peso. Ayan, 1 peso po ah. So, tingin ko may upside pa. Malaki pa yan. Diba? 20% ba yan? So, pag nagpiso si, less than 20%, nagpiso si FLI. So, now the PSC runs close to 7.5 should, di ba sabi nga ng call, sabi ko nung nakaraan, 7.5 should traders lock in some profits. Ayan. So, syempre naman, lock-in profits tayo lagi. According to the Bureau of Immigration, sa October 15 yung sa Pogo. Wala naman na-mention na plus. Ayan, kaya umakit na po si plus natin. Kaya nabulabog yung yung foreigners, diba, na wala. Meralco, Axilom, disclose has approved a share buyback program. SSI, maganda rin yung galaw na ito. Has opened Hey Boy second store in Makati. STI, namili pala si namili si Yossi Tangpo. Ayan, namili pala siya. Kaya umakyat si STI natin. Copper rebounds to 2-month high. US shares, mix kahapon. No? CPG, 27 to bukas, ex-date, 5%. Ayan, laki niyan. Axilum, approved 500 million, 6-month share buyback. Meralco, franchise extension, approved on second reading. Okay, kanina umaga yan. Share buyback pa rin si AGI Costco at Robinsons Retail Holdings. Okay, sino pa ba dito? Axilum, SEC. The government is considering privatizing its 145.6 million shares in SEC to increase non-tax revenue. Ayan, so yung shares, baka ito yung pambulabog dun sa dividends natin kay SEC. Hopefully hindi siya bumagsak. Parang hindi maganda yata yan. Dadaming shares o privatize, sabi naman niya. SGP, so the National Grid is seeking approval for 90 billion Batangas interconnection project. Okay, FLI, so potential na gumalaw, tapos US market is mixed. Pero ngayon medyo malakas po sa US market. Okay, so yun po yung mga galaw natin dito sa news. Marami tayo na-post na news for today. Okay. So, guys, yung patalas sa sulit. Dito sa Patreon channel natin, yung gusto po ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Ayan. So, titignan ko pwede nating sa Philippines kasi ito eh. So, sa PSEI. So, parang binabalak ko ding mag-open ng slots para sa US equities. Ayan. Kasi nag-ano din tayo, nag-start na rin tayo na mag-trade sa US markets. Yun nga lang, bawal kailan maghanap tayo ng na broker na approved sa Philippines kasi si eToro sabi hindi pwede sa sa Philippines. Ayan. So hanap tayo. Okay, so check mo na lang po 'yan. Okay, tapos
dito sa galaw natin. So, ano ba? Hindi sa mali yung ano natin. Masyadong bearish yata yung 7,000 ko kahapon. So, continuous pa rin si foreign buy. Very good po yan. O, 7.2 na lang. Sige, sagad na natin. Talagang malakas eh. Ayan, 7.2. Pwede rin naman kasi may konting doji dito, nag-persist dito. Last time. Pero overbought pa rin naman overbought pa rin. Ito siguro yung wina-warning ni Ma'am April Tan. Tama nga naman. So hindi natin alam kung kailan yung pullback, pero historically overbought is nagpo-pullback si PSE. Hopefully hindi diretso na pullback, healthy pullback lang. So 7.2 and 7.5 7.5. Gayaan natin si All Financial. 7.5 yung sinasabi niya dito. 7.5 4.9. So actually candidate nga din yung 8,000 level ulit nitong si PSE, lalo na continuous pa rin yung net foreign buy. Ayan. So mali mo next month, 'di ba? October, November. Election kasi sa US eh. So malakas yung US market sumasabay naman tayo doon. So pwedeng maging catalyst 'yon para mag-breakout ng 7.5 o 7.8, di ba? Kasi 7.5 malapit na. Ilan na lang yan? 42 points, 41 points na lang, di ba? Aakyat na sa 7.5 PSE. So 7.7, 7.8 pwede in the near future naman. Okay? So watch out lang kasi overbought. Sabi ko nga. Kaya lang minsan, kung sino pa overbought, siya pa yung lumilipad, no? Ayan. Tapos pag salo natin sa pullback, diretso baba. So nag-up siya 1.31% and 4.79 billion net foreign buy. Okay, good vibes. So nakita natin yung mga movers kanina na mga big caps. Dito naman tayo sa mga winners for today, STI. Laki ng volume niya. So ayan, nag-breakout siya. Lakas, 14%. Si Alter, ayan, 9% din. Maganda kay Alter, may volume eh. XG, so ayan hindi natin akalain above IPO price. Galing, 9%. Congrats. So ilang araw din siya, 2 weeks, 3 weeks na nag-conso. Next, si Plus. So balik na tayo sa 20 Nag-close the gap na tayo. Wala tayong balita na kasama ba to sa review natin? O kasama mamaya. Wala na kasi wala na yung balita. Yun yung pinaka-reason yan. RCI, bounce na rin, 6%. Hopefully, hindi masyadong magbenta ng treasury shares. Sino pa? Dami, Grabe. San Miguel, Bank of Commerce. Ayan, bumalik yung mga bangko. Bank of Commerce. Mukhang pwede ito Balay, mababa yung volume. Aba, ayun. So natuloy na yung nag-pause lang talaga si Aba. So on the way na siya. Congrats sa mga meron yan, Pure Gold. Ang dami nating stocks na gumagalaw. Hindi mo lang maramdaman siguro kung wala ka nito mga stocks na to, pero more or less meron at meron tatamaan ng stocks kasi bullish yung market. Monde 3.5%. GGS gumagalaw na they breakout na. Si URC hindi ko nakita eh. Baita, okay, nag-bounce sa EBS, wala namang volume. PLDT. Ayan, so nag-bounce na siya. Laki. Mga galaw ng mga stock. So dito tayo sa losers. Sino ba ang minalas ngayong araw na to? So makita mo yung pinaka-loser natin na may volume. FLI lang siya. 3% lang. So ibig sabihin, majority ng stocks gumalaw. Ayan, profit taking to. Pero piso pa rin ang tingin ko dito kasi yun yung tender offer. Hopefully. Ayan, kasama pala to sa review. Si Oldie, hindi na tuloy si Oldie, no? IDC, kulang sa volume. Field rate, kanina okay na to eh. Okay, so binuhusan din. IMI, okay, tingnan natin. Drop 2%, sino pa? SPNEC, ayan, so mukhang tulog si yung alaga natin, 24 million traded value. SCC, baka yun yung negative news niya kanina. CPG, ayan. Bukas to, 4.7% pala. Ayan, congrats pa. So, expect na lang may drop bukas si CPG. Okay? So, yun po yung galawan dito sa market. Ayan, bullish yung sentiment natin. Mantakid mo, halos 2 weeks na tayo dito sa overbought condition. So, tambay-tambay na lang tayo. Abangan natin yung pullback ng markets po natin. Okay? So, yun po yung galawan. Tapos sa US market, okay, maganda yung yung galaw dito. So,
Ang nag-boost nito si ano si Micron, kung kilala niyo. Micron Technology yata 'yon, MU. So semicon, so malakas yung galaw niya, oh. So 0.78% the futures. Lahat naman pala. 0.47 Nasdaq, 1.39. So wala siyang paki sa gera sa Ukraine at saka sa Israel. Ayan. So hindi na niya masyadong pinapansin. So okay yan. European markets, ayan, oh. So maganda din. Ayan, oh, lakas. Pati Europe, okay din siya. Tapos dito sa Asian markets, okay din siya. Ayan, malakas din. May mga ilan na bumagsak pero majority is maganda yung galawan. Okay, congrats sa mga nag-invest sa global markets. Cryptonatics, ayan, ang lakas, oh. Bitcoin, 64K, Ethereum, 2.6K, and BNB is 596. Ayan, oh, puro pataas yung ano, itsura ng mga charts natin, oh. Ayan. Maganda dito sa ano, cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. And then, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Unahin natin si Alter. So kanina, di ba, maganda yung earnings. Binomba yata to kaagad eh. Tingnan natin ha. Ayan, oh. So wala tayong magawa dyan. Binomba kaagad yung ano, yung price. So yung catalyst niya maganda yung 200%, di ba? Nandito na pala, oh. 240%. Ayan, kumita siya ng 129 million. So maganda dito, makabalik siya dito sa IPO price, no. Medyo matagal pa siguro pero may good sign na siya, no. So nag-breakout siya. Yung resistance natin 0.78 and next. Okay, kung ma-break natin 'yan, actually nasa resistance. Meron siyang gap dito sa bandang kaliwa, may malit na gap. So baka i-fill the gap niya 'yan bago siguro magkaroon siya ng pullback. O malay mo diretso lang to kasi malakas yung volume niya. So tapos hindi pa naman overbought. So tamang-tama lang yung ano, yung galawan nitong si Alterkel. Ang laki ng ano niya, no? So makita mo dito, nagkakaroon siya ng volume. So nag-sideways siya pero nawala yung volume. So para namatay yung itsura niya eh. Pero binomba ulit. So nandiyan lang yung ano, mga traders natin sa kanya. Isang naalala ko lang dito si ano, si Medic natin eh. No, eto nawalan din ng volume eh. Kaya may volume, nawala, nagkonso, umakyat, and then nawalan ulit ng volume. So marami tayong stocks na ano, ganyan yung ano, si Aldi, ganyan din yung ano, setup niya. Okay, so hopefully gumalaw yung mga alaga natin at maganda yung sentiment pa kasi nung habang maganda pa yung market natin. 9%, pwede na. Ilang percent na to. Total mula dito sa breakout, talos 20% na. Panalo, no? So 0.7 yata yung ano ko dito, yung entry ko. Dito ako nag-entry last time eh. Ayan. So muntik na tayo ma-shake out yan. Okay, so hopefully dumiretso. Dami nating alaga na stocks. Next, good vibes siyempre. Good vibes tayo kay Alter. Hopefully meron pa 0.85. Next, C+. Okay, nabuhay na. So balik tayo sa 21. Tuloy ang ligaya. Kaso wala yung ano eh. Naantay ko bumalik yung foreigners pero wala. Anyway, good chance to hit ulit yung 24 pesos. Malaki yung chance niya kasi wala na yung balita. May nakita tayo doon, di ba, na sa Pogo until ano na lang, October. Tapos yung visa yata nila ko-convert na lang sa normal visa para makaalis na, makauwi na sa China yung mga Pogos natin. Pero ito, nang wala naman yung balita, di ba? So parang tinakot lang yung ano eh, yung traders natin dito. So laki oh, 30% in just 3 days, no? Pero nag-bounce. So yung mga malalakas yung loob, ngayon panalo sila, no? So anyway, hopefully bumalik siya, i-close niya ulit dito sa bandang taas natin. So kailangan natin yung foreign buy kasi nawawala eh. So 22.21 million net foreign sell, 7.83% up. Okay na rin, malakas na rin yan. And good vibes ulit. Ayan. So, bumalik ulit yung sentiment natin dito. Ito naman is scare. Scare lang yung nangyari sa kanya. Siyempre ako nag-worry din ako dito, di ba? Kasi last time meron din ako dito. Kailan nakalabas na ako dito? 22 last time. Then nag-buy back tayo ng ano, mag-bounce yung stocks natin. Hopefully meron pa. Ito lang yung worry natin. Wala yung foreigners. Okay, tingnan natin bukas kung meron yan. So, congrats sa mga nakasalo sa mas malalim. So, nanood lang ako nung ano eh, lumubog si Plus natin. Next, FLI 1 peso. Ayan, lalagay ko lang dito kasi yan naman daw yung ano eh,
Tender offer So tama yun yung nabasa ko dito. Sabi ni Ma'am April. So, pero lumabas to umaga Bakit hindi siya nag-react na bumalik dito? Normally kasi kung ano yung tender offer, yun yung binobomba ng ng buyers natin Ayun 20% kung matuloy yan, di ba? Hindi pa ba confirm? Nag-announce na siya okay. So yun siguro kung hindi matuloy, pwede maging negative sentiment. Pero wala namang sinabi, di ba? So optimistic pa rin tayo dito. Hopefully umabot siya dito sa piso. So 3.61% loss si Philinvest net foreign sale kasi. So 36.91 million net foreign sale po. Okay, so yan po yung nag-cause ng drop. SCC, so nag-trending siguro to dahil doon sa yung balita na yun. Pero kung babasahin mo naman yung balita, pagkakaintindi ko sa kanya, privatized, hindi naman public. Ayan. Pero yun nga, siguro may shares ng government dito. Bibenta na niya. Okay? So ito yung galaw natin. Nag-antay pa rin tayo ng Oktoberfest na news kung meron siyang dividends. Kasi last time is October 20. Ayan. Meron pa tayo isang buwan na preparation para kay SCC. Tingnan natin kung matuloy yung dividendo. Yung mga may kakilala, ayan, bulong nyo na lang po. Post nyo na lang doon sa comment section kung meron nga talagang dividends si SCC. Pero last time, hindi naman siya nagkulang, no? Okay, April to. Wala yata October to. Okay, so tingnan natin. Ano ba earnings na ito? Minus 40%. Okay, tingnan natin. Hopefully magbigay pa rin siya. So 17.6 million net foreign sale, yun yung cost ng drop. So 1.48% drop for today's trading natin. Okay? So dividendo na lang talaga pag-asa natin. Same kay DMC. Ayan, nag-doji din pala si DMC natin kahapon. Okay, so yan po yung galawan. SMC, ayan. So lakas Namili kaya si Ramon Ang dito kay San Miguel Corporation. Ayan, binalik na niya. Okay, bearish pa rin naman, syempre. Kasi nga below RSI 50. So ngayon, ang decision making natin, kaya ba siyang itulak bukas? Wala siyang foreigners, Naubos na yata. Hindi mo lang siya nag-Dow no? 8.13 million net foreign sell, 6.11%. Laki na rin yan, no? So pero pag nauntog siya dito, hindi ako magtataka kasi nga meron pa rin siyang negative sentiment. Okay, so tingnan natin. Hopefully bumalik siya, baka ulit magbentahan yung mga traders natin sa kanya. Syempre, yung mga nakulong, ang 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 chances is magano sila dito resistance kasi yan 94 pesos. And then lastly si STI, so namimili yung executives natin sa kanya. So yun yung catalyst, lakas 14.29%. Anong meron sa 5 minutes? September 26. So hindi pa naman siya obvious kanina umaga Makyat lang siya ng mga 3% tapos binomba na. Okay, so tapos nag-close tayo malakas pa rin siya. Okay, congrats. So ito yung panalo. Kung hindi lang nag-drop si Plus dalawa sila So panalo si bagger na ba to? Whoops, double bagger na si STI natin. So ayan, hindi pala kailangan na extended Fibonacci. 1.36 and breakout sa previous trend natin. Ito kasi pinaka-trend naman niya. Ayan. Hindi mo lang siya isang beses lang nag-touchdown sa MA 100. Ayaw magpasakay. Ayaw talaga magpasakay. 14%, 1.34 million in foreign sell. Watch out na lang kasi overbought na rin siya. Okay? So yun lang muna yung ating review. So good vibes naman tayo kasi dalawang linggo na yata umakyat yung mga alaga natin. So hopefully tuloy-tuloy ito at nakalaya na tayo sa pagkakakulong ng ilang taon? 22 to 24. 2 years, no? Ito, 3 years yung mabibreak natin kapag nakalaya tayo na 7,500 levels naman. Okay po. So ilan muna yung ating review about natin yung US mamaya. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. So andyan po yung mga members natin. Yung ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play games, Facebook account, Facebook page, Bodega Big, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. Okay. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas. Friday na bukas.